Tadhana na pinag-ipunan at pinaghirapan. Ngayon pinagmumulan ng alitan. May karapatan bang paalisin doon ang anak na nagbayad ng pagpapagawa sa third floor ng bahay? Alamin sa Payong Kapatid. Kambal na magkaaway, umabot sa sakitan at saksakan ang kanilang mga alitan. Ang paghaharap ng magkapatid, tutukan sa face to face to face to face. Walang pakialam na paglalakad sa gitna ng EDSA. Isang viral video na pinagmula ng iba't ibang legal na katanungan. Ano ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? Ang mga sagot sa tanong ng Pilipino. At isang espesyal na panayam kasama si Gabby Garcia na matagumpay na ngayon sa pag-arte, pagkanta at pag-host. Kilalanin sa ABA, Ask Boy Abunda. Lahat ng yan at higit pa ngayong gabi sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Maraming salamat po sa Cayetano in Action with Boy Abunda dahil sa tulong po nila napag-ayos po ang problema namin mga pamilya. Lahat sinusolusyonan, agad ina-aksyonan sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Huwag magpapi, alamin ang batas. Kung may legal na kaalaman, may laban tayong patas. Huwag magpapapi, doon tayo sa tama. Dahil sa batas, wala tayong kawalan. Cayetano Action agad. Kayo'y bahagi po ng Tanong ng Pilipino at ngayon po ay kontrobersyal ang ating pag-uusapan dahil napanood po nating lahat itong mag-boyfriend-girlfriend na naglalakad sa EDSA. Attorney Mark, Attorney Marian, Attorney Jackie po ang sasagot sa ating mga katanungan dito sa Tanong ng Pilipino. May batas ba na diretsahang nagsasabi na bawal ang paglalakad ng tao sa EDSA o iba pang major highways? Legal ba ito? May kaparusahan ba? Ang sagot, Tito Boy, kung legal po ba ito ay hindi. Dahil meron po tayong mga batas na nagsasaad kung saan lang po pwedeng tumawid at maglakad. Actually, Tito Boy, under the Constitution, ang lahat po ng tao ay may karapatan at kalayaan to move around and to go around. Okay. But, hindi po nangangahulugan ito na pwede na po tayong maglakad kung saan-saan at dumaan kung saan-saan dahil ang batas po natin ay nagbibigay ng kaayusan at inuuna po ang ating mga kaligtasan. But here's the good news, Tito Boy. Si Ate Pia po ay nag-file ng Senate Bill number 24 na nagsasaad ng Walkable and Bikeable Communities Act, kung saan ito po ay naglalaan ng mga espasyo sa ating mga daan at kalsada para po maging mga sidewalk and bicycle lanes. Para po hindi na po tayo na kinakailangan dumaan sa gitna kung gusto nating lumakad. Maaari na po tayong magkaroon ng espasyo para lakaran po natin. Napakaklaro ng paliwanag. Ang aking tanong, ano ang kaso? Kaso, Tito Boy, is actually wala namang nakasulat sa MMDA regulations. Ngunit po sa ating mga local ordinances sa buong Metro Manila, sinasabi na pag naglakad ka sa EDSA, ito po ay jaywalking, no? Kasi sabi nga po ni Attorney Jackie, pwede lang dumaan ang mga tao sa pedestrian lane or sa sidewalk or even sa overpass. Pero hindi po sila pwedeng dumaan sa kalsada mismo. Pero ngayon lamang tayo nakakita, ako ngayon lang nakakita, hindi po ito tumatawid. Yes, sabay. Ito'y nakikisabay sa mga auto habang naglalakad. So, jaywalking pa rin yun. Yes, Tito Boy, jaywalking pa din po yun kahit kasabay nila yung mga sasakyan at hindi sila tumawid. Kasi, Tito Boy, ang mga regulations kasi na katulad nitong jaywalking is para sa safety ng mga tao eh. Hindi naman para sila, okay, pwede din para sa mga sasakyan, pero more sa safety ng mga tao. Ito yung sinasabi ni Atty. Jackie na kailangan naman may order ho tayo. Yes. Hindi naman pwedeng trip ko lamang. Pero, maraming pagkakataon halimbawa na nakikita ko pa rin ako sa maling mga lugar yung biglang may tatawid na lamang. Di ba? May tumatakbo dahil nagmamadali. Tapos lalo na sa mga highways. So jaywalking pala ito. Akala ko may ibang kaso siya. Sino ang may pananagutan? Siguro linawin po natin, no? Una, syempre mali naman talaga yung ginawa nila. So, pero just because wala sila sa tamang tawiran, nasa kalsada, nasa gitna sila, it doesn't mean na tayo bilang mga drivers,
hindi na tayo mag-exercise ng due diligence din naman. So, syempre, pag nasagi mo yan, tapos kitang-kita mo naman, mabagal sila maglakad, maybe several meters ahead nakita mo na, syempre dapat titigil ka, hindi mo sila sasagasaan, even if mali sila na nandun sila. So, kasi pag ginawa mo yun, nakatama ka, pwedeng reckless imprudence yung resulting to, depende sa kung namatay, homicide, resulting in homicide, or resulting in serious physical injury or less serious physical injury. So, may pananagutan. Yung mga sasakyan, although nasa tamang lane sila, pero may tao lang doon na nagkataon, you still have to exercise caution. Laking tulong po nito sa atin dahil ako hindi ko naiintindihan talaga ito. Pero ngayon, malinaw na. Dahil only Cayetano in Action answers your question. Yes! Maraming salamat, Atty. Jackie, Atty. Marian, Atty. Mark. Kaya kung kayo po ay may mga viral videos na makikita, ay ipaalam niyo po sa amin dito sa Cayetano in Action dahil ang tanong ng Pilipino, sagot ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Imagine niyo to ha. Nag-loan kayo ng pera pampagawa ng bahay. Tapos, nung gawa na yung bahay, bigla kayong pinapalayas. Hassle, di ba? Hassle! Yan yung nangyari kay Kimberly. Nako, 180,000 ginastos nila ng partner niya para ipagawa yung 3rd floor sa bahay ng lola niya. Okay. Bahay naman ng Lola Carmelita nila yon. Kaya syempre, akala nila safe sila dun. Yun nga. Nung una naman kasi talaga, pinayagan naman sila talaga ng lola niya na tumira doon. Ang kaso, nagbago ang ihip ng hangin nung pumasok yung mga tsuhin at tsahin naku. sa usapan. Hirap talaga yan. Sabi pa, kung aalis lang din daw naman sila, papagiba na lang yung pinagawa sa 3rd floor. Wala naman silang pambayad eh. Ang sakit naman nun. After na lahat ng effort nila, nagkautang-utang na, tapos palalayasin. True. At yun nga yung tanong nila meron pa ba silang habol na mabawi yung mga nagastos nila? Correct. At yan ang sosolusyonan natin mamaya with Ate Pia sa Payong Kapatid. Nangungupahan po kami sa Santa Mesa. Ngayon, tumawag po yung lolo ko. Kasi ang nakatira po dun talaga sa bahay na yun, si lolo na lang po at lola, tsaka yung isang anak nila na walang asawa. Okay. So, 2023, ang sabi po ni lolo, dun na lang kami tumira. Saan? Sa mismong bahay po nila. Okay. So, pinagawa po namin yun, pinagawa namin yung 3rd floor, and then tumira na nga po kami. Nung una naman po, wala naman po naging problema. Okay naman po sa mga anak niya. And then ito po, nagkaroon po ng maliit na issue lang naman po sa amin between ng mga anak. Nagharap na po kami sa barangay. Ang sabi po nila, umalis na lang po kami. So hindi naman po kami basta pumayag na umalis kung hindi po nila babayaran yung nagastos namin dun sa pinagawa naming bahay. Ngayon, ang suggestion nila, wala daw silang pambabayad sa amin, sa bahay namin. Kung hindi, gibain na lang daw po. Yun po ang ng mga anak. Ngayon po, ang inaano ko po kasi, Ate Pia, pag umalis po kami doon, kawawa po kami. Lalo na po yung asawa ko lang po yung nagtatrabaho. Tsaka yung pinampagawa po ng bahay namin. Niloan lang po ng asawa ko yun sa trabaho niya, na hanggang ngayon binabayaran pa po namin. Noong 2023, pinagawa niyo yung parte ng bahay, 3rd floor, tama? Yes po. 3rd floor. So wala naman 3rd floor dati doon. Kung Wala. talaga kayo nagpatayo noon. Opo. At pumayag sila kasi nga inimbita ka doon ng lolo mo di ba? Opo, opo. Tapos lumipat na kayo doon, pamilya niyo. Ilan kayo? Opo. Nung lumipat po kami doon, kami mag-asawa, tsaka yung anak ko po na dalawa. Yung panganay ko pong anak, nandun na po talaga sa lolo't lola. Talaga? Lumaki na po doon yung panganay. Gawa ng siya po ang bantay doon sa lola ko. Kasi po, nung time po na lumipat kami, buntis po ako, manganganak na po. So ilan taon yung mga anak mo? 12, 11, tsaka 1-year-old po. So, nagkaroon ng problema yung family mo dun sa panganay mo? Hindi po. Kumbaga, nag-away po kami nung tsahin ko po, nung tita ko, dahil po sa kuryente. Doon po nag-umpisa yung gulo po ng namin. Kaya po pinapaalis nila kami. So, walang kinalaman sa anak mo? Ang po kasi niyan, kaya po sila nagagalit sa akin dahil daw po yung anak ko, pasaway daw po. Kaya, na-hospital lagi yung lola ko. Totoo ba yun? Hindi naman po kasi
Matanda na po ang lola ko eh. Lagi na po talaga siyang nagkakasakit. Tulad ngayon, Ate Pia, kaka-discharge lang po namin 3 days ago. Lahat po silang mga anak na hindi po nila kinakamusta yung magulang nila. So, sino nag-aalaga sa lola? Ako po. Tsaka po yung isang anak ni lola na ano po, adopted child niya po. Ano ba yun? Mga tiyahin mo ang may Opo. problema sa'yo. Bakit naman kung nag-aalaga ka dun sa nanay nila, gusto ko nilang paalisin kaya? Ayun nga po, kasi nga po, ang inaano ko po kasi nila, hindi ko daw po nababantayan kasi lagi daw po akong nasa taas. Which is, hindi naman po nila nakikita kung ano yung pag-aalaga na ginagawa ko sa lola ko. Kami lang po dalawa nung adopted child ni lola yung nagpapalitan. Tulad po ngayon, si lola po may dementia na. Saan nakatira yung mga anak niya? Doon lang din po sa compound namin. So, balak ba nilang lumipat sa 3rd floor kung sakasakali? Hindi naman po. So, parang away lang na nagalit sa'yo at Opo, gusto ka nilang tas gan- paalisin. opo. So, sana mapanood nila ito kasi ang goal naman din namin is hindi yung may makasuhan, hindi yung may makulong, kundi yung makatulong kami. Opo. Para doon sa mga nakikinig at gustong matuto sa batas, pinapaalis sa bahay yung isang tao na siya ang nagpatayo. Meron tayong concept ng builder in good faith. Ibig sabihin, nagpatayo ka nang walang niloloko, Opo. maayos ang usapan dun sa may-ari ng Opo. lupa nung magpapatayo ka. Tama? Tama. At yun ang sitwasyon nila, di ba, no? Lawyers, yun ang sitwasyon nila. So sabi, pag builder in good faith ka, o kayo mag-explain, ano ang karapatan ng builder in good faith? Ang isang builder in good faith po ay may karapatan na sa isang reimbursement for the necessary and useful expenses na ginasto sa pagpapa-improve ng bahay. May karapatan ka na, ay, bayaran nyo muna yung ginawa ko Opo. dahil pinayagan nyo naman ako dito. At sabi mo nga, magkano yung halagang yon? Ang total po lahat-lahat, 180,000. 180,000, okay. Pero sa totoo lang, ako nagbabayad ka ng interest, kung di ako nagkakamali, kung ikaw ay pupunta sa korte, kasama yon. Kaya kung utang yan sa company, baka may konting interest yun, kasama yan sa pwede mong singilin dahil ito yung kabuuan na nagastos mo. Oh, pero may alternative ba tayo doon? Di ba meron din ang builder in good faith, yung nagpatayo, pwede rin siyang manatili doon, di ba? Yes. So, Ate Pia and Kimberly, kung wari, yung landowner o si Nanay Carmelita ay gusto niya na pwede ka naman manatili doon. Ikaw rin, gusto mong manatili doon. So, ang pwede mong gawin ay dahil mas maliit yung halaga nung 3rd floor na pinagawa mo kesa doon sa bahay at lupa ni Nanay Carmelita, ang pwedeng mangyari ay magbabayad ka na lang sa kanya ng rent. Pero makakapag-stay ka pa rin. Ang sabi ng batas, pwede daw pag-usapan ni landowner and ikaw as builder kung magkano yung ibabayad mong rent. Pero kung hindi kayo magkakasundo sa amount o halaga ng rent na ibabayad mo kay Nanay Carmelita, pwede niyo po itong dalhin sa korte. Pero para maliwanag sa kanya ha, yung unang sinabi natin is, abay, bayaran nila yung gastos niya. Apo. Di ba? So hanggat hindi pa nila binabayaran, karapatan niyang manatili Mag-stay. doon. Tama? Yes. Wala pang usapang magbabayad siya ng upa. May Yes. karapatan siya dahil siya ang nagpatayo nun. Yes. Kailangan ka pa rin nilang bayaran nung ginastos mo doon sa 3rd floor, which is the 180,000, bago ka nila hayaan na magbayad ng rent. Ngayon po, ang sabi po nila, wala po silang kakayahan na magbayad sa pinagawa namin. Kung gusto daw po namin, gibain na lang daw po yung bahay kasi wala daw po silang ibabayad. So, dun sa mga kamag-anak ni Kimberly, wala akong ganun. Hindi kayo pwede mag-imbento ng gusto nyong solusyon, no? Hindi ganyan sa batas. Meron tayong batas kung saan nagsasabi kung ano ang mga karapatan at obligasyon ng bawat kinauukulan. So dito, kailangan ka nga talaga nilang bayaran. Walang opsyon na kung hindi kita mabayaran, gibain ko na lang. So sa mga kamag-anak ni Kimberly, hindi ho pwede yung ganon. Kasi pag ginawa nyo yun, sakali lang, balak nyo pang gawin yun, hindi lamang nababayaran nyo pa rin yung 180 plus na yan. Kasi sabi ko nga, baka may interest pa yon. Abay, makakasuhan pa kayo ng damages. At baka doble pa yung babayaran nyo. So, wag nyong gagawin yun dahil wala kayo sa tama sa iniisip nyong ganon. Isa pa po, Ate Pia, tama po ba na sabihin na babayaran daw po yung nagastos namin sa bahay, pero once daw po nabayaran yung sinasabi namin na amount, simula daw pagtira namin hanggang ngayon sa kasalukuyan, magbabayad daw po kami ng 5,000 monthly na upa. Huwag mo nang problemahin yun dahil sinabi nilang wala silang pambayad. Nangiinis lang yun. Yan nga. Wala nang pambayad, nag-iimbento pa ng mga utang mo. 'Di ba? Pero ang unang-unang mangyari doon, sabi ng batas, bayaran ka. So, yung lahat ng gusto niyo mangyari, tapusin mo niyo muna yung unang sinabi ng batas, bayaran ako.
Sobra-sobra na yung gusto nilang gawin sa'yo, labas na yon sa batas. Hindi po maaari yung retroactive na magkakaroon po sila bigla ng contract of rent or rental agreement. Kasi dapat, simula pa lang, kung gusto ka talaga nilang singilin sa pagtira mo o pagtuloy mo dun sa bahay na yon, dapat naging malinaw sa parehas na partido na may consideration o may presyo ang pagtira mo dun, na sisingilin ka nila ng monthly ng 5,000. Hindi na nila maaaring gawin yun ngayon kasi binigyan ka na nila ng permiso before at ngayon lang naman nagkaroon ng problema, sila nang sisingil ng ganyan. So, huwag kang papayag kasi wala kayong napag-usapan na gano'n. Ate Pia, pwede po ba may dagdag akong tanong? Kasi po yung bahay po ni Lola, isang compound po yun. Tapos ngayon po, lahat po ng anak niya na nagpapaalis sa amin, pinagbibigyan na po sila ng rights nila. Kumbaga meron na po silang, pinagparti-partihan na po sila ni Lola. Ang sabi po kasi ni Lola, yung bahay niya, doon na po sa adopted child niya ibibigay. May karapatan pa din po ba yung ibang anak niya po dun sa naiwan na bahay ni Lola? Yung adopted child niya, legal ba na adopted yon? Opo, legal po. So kung legal kasi siya adopted, then ang karapatan ng isang adopted na legal, kapareho din yan ng karapatan ng ibang anak. Ilan ang anak niya? 6 po. Plus si adopted. Opo. So 7. Opo. So sa batas, ang kanyang mga eridero, paghahatian nila ng pare-pareho yun. So kung sasabihin niya yung buong bahay ko, gusto ko ibigay sa kanya, posible lang mangyari yun kung may iba siyang ari-arian na pag kinuwenta, pare-pareho. Kasi sa batas, pare-pareho dapat sila. Yung tira lang niya na sobra ang pwede niyang ibigay dun sa kung kanino man niya gusto. Pero yung legal na eridero, dapat pare-pareho ang mamanahin. Salamat po, Ate Pia. Naliwanagan na po ka. You're welcome. Thank you po, Ate Pia. Thank you po, Atty. Matapos mapayuhan ni Ate Pia at ng mga abogado ni Kim sa programa, muling kumilos ang Team CIA with BA para sa wakas ay mapagharap sila ng kanyang tiyahing si Rosemary. Sa tulong ng payo at gabay ng team, saka pa lamang tuluyang nagkaintindihan at nagkaayos ang magtiyahin. Sa isinagawang paghaharap, naipaliwanag na maayos na hindi na paaalisin si Kim sa bahay basta't maaalagaan ng mabuti ang kanyang lola. Wala na pong eksena na palayas-palayas. Wala na pong gano'n. After po ako mabigyan ng payo ni Ate Pia, naging maayos naman po yung takbo na ulit ng pagsasama namin ng mga tita ko. Pagkasundoan namin ni Kimberly Palam na siya na po ang bahalang mag-ano sa nanay ko, tumingin-tingin. Kaya sana po, yung namin na pag-usapan, gabayan na lang niya nanay ko. Masarap po ang pakiramdam na nagkaayos kami ng pamangkin ko. Salamat sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Bilang dagdag na suporta, binigyan din sila ng commode chair para sa kanilang ina. Isang praktikal na tulong na magagamit sa araw-araw. Yung kay Lola naman po, na pagkausapan namin na tulong-tulong na lang po kung sino na lang po yung meron. Yun na lang po muna yung tutulong. Kasi lahat din naman po kami, wala kaming stable na pinagkukuhaan. Kaya kung sino lang po yun talagang may kakayahan na tumulong sa amin. Yun na lang po yung napag-usapan namin na tulong-tulong nga po ganun, para kay Lola. Humingi na po ako ng tawad sa tita ko. Nagkaayos naman na po kami. Okay naman po, maluwag po sa dibdib. Jordan, kumusta ka naman? Sa ngayon po medyo hindi po ako okay. Dahil siniriskan po ako, tapos yung mata ko po, PWD. Bulag na po yung isang mata ko. Yung kanan? Opo, ito po. Dahil po yung sinapak nga po ako nung nireklamo kong kapatid ko, nakambal ko po. Yun ang naging dahilan? Opo. Unti-unti po siyang lumabo hanggang sa hindi na po makakita. Bakit hindi kayo close ng kapatid mo? Hindi pa kayo magkasamang lumaki? Hindi po Sa side po ako ng mga lolo ko at lola ko, mga tita ko. Hindi po kasi kaya ng mama namin na mag-alaga ng pareho ng kambal. Kaya pinakiusap po ako doon sa kabila. Anong ginawa mo para maging malapit kayo sa isa't isa? Pinilit ko pong ilapit sarili ko sa kanya, Tito Boy. Dumating po sa punto na ipinasok ko siya ng trabaho nung mga bata pa kami sa Pasig po. Ilang taong ka na? Siguro po mga 14 years old. Okay. Dishwasher po ako. Oo. And then, nung matagal na po ako doon, naghanap na po ng tao yung amo namin. Ako na po yung servidor, tapos nagluluto na rin po ako. Sabi, humanap ka ng kapalit mong dishwasher. Sabi ko, may kilala po ako. Sir, baka pwede ko pong tulungin kapatid ko kasi may pamilya na. Nakabuntis na po siya na may asawa na siya.
Niya wala po siyang trabaho. Tinulungan ko po siya makapasok doon. Natuwa siya, nagpasalamat ba sa Hindi iyo? po eh. Pero napapansin ko po habang tumatagal, inaangasan niya po ako dumarating sa punto. Siyempre, nagsaserve po ako. Magliligpit na rin po ako ng mga pagkain dahil gusto ko nga siyang tulungan. Ilalagay ko po, binabalya niya po akong ganun. Naguhugas ng pinggan. Sabi ko, tol, umayos ka, nakatingin yung amo natin. Sabi ko, nakakahiya naman dahil tinanggap tayo ng buo rito. Parang minasama niya po yung sinabi ko na yun, Tito Boy. Sinungaling. Tapos dumating po sa punto na talagang nagkapisikala na po ako. Hindi ko na po matiis eh. Ginaganon niya po ako. Lagi niya akong binabalya. Tapos pinaparinggan ako. Sip-sip ka. Ginaganon ako. Ikaw ang sip-sip. Nasapok ko po siya. Tapos dumating po sa punto na saksak niya po ako. Pero ayon sa kwento, wala naman daw siyang intensyon na saksakin ka. Gusto ka lang daw niya takutin. Natuloy lang dahil sinapak mo raw siya. Dito niya po ako balak saksakin. Iniwasan ko po. Sinalag ko kaya Pero dito alam mo po yung tumama. version niya na hindi naman daw talaga mananaksak si Jared. Nalaman ko na lang po, nung 3 taon nang nakalipas, nang pinatawad ko na po siya. Kasi dapat ireklamo ko po siya noon eh. Dahil minor de edad kami, ayaw ng tatay ko, nakiusap. Buhay pa po papa namin noon. Kuya ko siya, dapat siya yung nagtatanggol sa akin, kakampi ko sa lahat ng bagay. Sumama po talaga loob ko. 3 taon nang nakalipas bago ko siya napatawad at kinibo. Kahit anong hingin, nagpapasabi siya sa mga kaibigan namin na baka pwede akong kausapin. Sama po talaga ng loob ko eh. Ayoko siya makita. Ang gusto ko, napatawad na kita pero huwag kang humarap sa akin. Kasalanan mo rin yun, kaya nangyari yun. Eh di ang nangyari, Tito Boy, 3 taon napatawad ko siya. Dumating na po sa punto na nagsisi na ako kasi may anak na po ako. 17 years old, nagkaanak na po ako, nagkapamilya. Danas ko na rin po yung pagiging tatay, nakatulad niya. Inisip ko na lang din yung pwede ko na namang itulong sa kanya dahil kapatid ko nga po, nakikibalita po kahit wala po kaming communication. Kung okay ba siya, kung ano ba, may trabaho ba. Nagtatrabaho naman po ako nito sa Tubigan. 17 years old po ako, mga 2008. Pahinanti po ako ng Tubigan, yung mineral water. Ngayon, nangailangan na naman po ng isang tao. Preresinta ko na naman siya dahil akala ko pa magbabago. Ano ang hinahanap? Pahinanti po, kapalit ko. Ako naman driver. Eh di preresinta ko po. Pinasok ko. Ganun na naman po ang ginawa unang araw. Taga-dishwasher siya, tsaka pahinanti ko. Nag-away na naman po kami. Sinapak niya po ako sa mata. Ayun po yung araw na hindi ko makakalimutan. Bakit kayo nag-away? Ganun po, naiinggit siya. Gusto niya na naman maging driver siya. Gusto niya tumalon sa posisyon ko. Ayaw niya paghirapan po. So, anong nangyari doon? Saan nauwi yung away na yon? Siyempre, lumabang po ako. Natanggal po kami pareho. Hindi na po ako nagkaso na naman kasi wala naman po ano. Mata ko lang, inaisip ko okay lang. Yung lumakad po yung taon, nagpa-hospital po ako dahil parang nalalabo po yung sa kumatay, parang may ulap. Tinanong po ako kung may tumama ba sa mata ko na matigas na bagay. Sinabi ko po yung may sumuntok sa mata ko yung kapatid ko. Yun nga po yung dahilan ko ba't ako nabulag. PWD po ako, Tito Boy. Talagang hindi na po siya nakakita. Yung isang mata na lang po. Pero pagkatapos noong nangyaring iyon, wala nang ibang Away. Meron po yung latest na Ito to. yung latest? Opo, yung mag-iisang buwan pa lang. Sa totoo lang po talaga, ano lang po sa hospital eh. Nasugod po kasi ako sa high blood. Niisip ko po yung anak ko, yung future, dahil patay na po yung mama niya, wala na kami mga magulang. Gusto ko po makatulong sa anak ko. Balo ka? Opo, balo. Okay. Pero may kinakasama po akong bago. Okay. Wala po kaming anak. E di high blood ako, nagpapagaling po ako. Namatay po yung isang kaibigan namin. Nakiusap po yung kuya na baka pwede niyong puntahan yung kababata niyo dahil kahit sa huling lamay makita niyo. Nirespeto ko po yun. Ang nangyari po dito, boy, tumawag po yung asawa niyan. Nakiusap na gusto kang makita ng kambal mo. Ang Niya nga po. asawa niya na si Roslyn. Si Roslyn. Okay. Magkita daw kayo doon sa may lamay nga po. Pero bago yan, hindi na kayo nag-uusap, hindi kayo Hindi nagkikita? po, wala po talaga kami Wala kayong communication. kontak? Wala po. So anong nangyari? Meron bang agreement na araw pupunta kayo doon? Oo, ganong araw po. Nagpunta po ako silang, wala. Na-late po sila. Ngayon, hindi nga po ako pwede magtagal, Tito Boy. Mag-isa ka lang? Kakalabas ko lang po ng ospital. Okay, sige. So, ang nangyari, sumilip lang ako sa kaibigan ko. Pinagdasal ko lang yung kaluluwa niya, yung niya, labi niya. Nagpaalam rin po ako sa kapatid niya. Napakasabi na lang po doon sa kapatid kong kambal ko, pag nagpunta, umuwi na po ako. Kinasama po ng loob niya yung Tito Boy. Dumating po sila doon, wala ako, di ba? Ang dami na pong pinagsasabi ng asawa niya sa text. Inaway po ako na wala raw kwentang kapatid, walang isang salita. Parang nag-trigger po ito, nag-inom doon hanggang umaga. Bago ilibing yung kaibigan na, last lamay po yun eh. Sumugod po siya sa bahay, alas 10 ng umaga. Ganun po yung katok niya. Sabi ng asawa ko, andiyan yung kapatid mo. Eh di binuksan niya pinto. Lumusob po sa akin, Tito Boy, kakagising ko lang. Ginanon niya po ako, tapos sinakal niya ako. Sabi ko, tol, kakalabas ko ng hospital, huwag mo ko anuhin. Ayun po yung dahilan kung bakit po ako dito nagpunta dahil binantaan niya ako. Sabi niya, kung ikaw din naman ang kapatid ko, papatayin kita. Sabi ko, tol, intindi mo yung sakit ko, bakit ganun, umuwi ako, hindi kita nakaharap. Pasensya mo na. Sabi niya, papatayin kita, lilisik po yung mata niya, parang lasing po siya sa alak. Tito Boy, kaya po ako dumulog dito sa inyo po. Dahil po gusto ko may mamagitan po sa amin para maayos po kami. Yun po yung gusto ko. Natatakot po kasi sa kaya niyang gawin. Dati nasaksak niya na po ako.
Hindi po ako nagkakaroon ng peace of mind, Tito Boy. Ngayon, iniisip ko, ang dami kong problema, wala akong trabaho. Nagagamot po ako, hindi ko alam po paano po ako makakabili ng maintenance kong gamot. Yung anak ko, laki na po ng atraso ko dahil di nga po ako makapagtrabaho dahil bawal na po ako mapersa. Tapos siya, ginanyan niya pa po akong kapatid ko. Imbis siya yung nakakaramay ko dahil may sakit po ako. Dahil wala na kami mga magulang eh. Oo, naiintindihan ko yan. Dasal natin ay sana'y magkaayos kayo. Opo, gusto ko po talaga. Okay. Jared, narinig mo yung salaysay ng iyong kapatid. Anong nais mong sabihin? Anong kwento mo? Sa akin naman po, yung iba po ron, totoo. Pero medyo may ibang sinungaling, siyempre. Minsan, binibitbit niya yung sarili niya eh. Minsan po, yung hindi totoo doon, yung parang lagi ako po yung masama, pero minsan siya na may kasalanan. Kunyari, nauna lang po siya sa lamay pumunta nun kasi may nasikaso rin po ako. Yung tipong parang napakasimpleng bagay, pinapalaki niya po. Hindi yung totoo. Eh, tuloy, nakasagutan niya rin po yung asawa ko nun. Hindi naman dapat sila nagsagutan doon sa chat yata nila yun eh. Narinig ko po yung mga sinasabi niya kanina. Ganun So, po. okay. Bakit kayo nag-away? Doon muna tayo doon sa lamay. Ang nag-trigger ba noon dahil sa nagkasagutan sila ni Oo, kaya Roslyn? po ako nagalit. Ano ang kwento doon? Kaya rin po kasi nagalit. Ako po yung inaway ng asawa ko. Sisinungaling daw po ako. Kasi nalasing ka. Oo, yun po yung totoo eh. Uminom Nagalit ka. po siya kasi 2 araw po ako doon, di po ako umuwi. Siya po yung sinisi ngayon. Kaya nagkasagutan Eh ako naman po, kaya ginawa ko rin mag-inom po dahil sa pakisama at sa ganung paraan mo na lang makakanuli yung kaibigan mo. So, ibig sabihin, nung inaway ka ng asawa mo, pumunta ka kay Jordan. Opo. At inaway mo si Jordan. Opo. Anong nangyari? Nag-iinit po kasi ulo ko eh. Ayoko nang parang kung kausapin niya sa ako, parang ibang tao eh. Oh. Mabait naman po asawa ko. Ang totoo lang, matalak lang po talaga kasi parang Bisaya waray po kasi. Imbis na pag-usapan ng simpleng chat lang. Nauwi sa mga sumbatan po kasi, pangit po yung ganun eh. Ayun po, minsan kinakaya ko sa kanya, kaya iniisip ko, parang ang pangit naman ang ugali niya. Kung ituring niya ako, parang akong ibang tao. Puntahan lamang natin ng mga bata pa kayo. Bakit parang hindi nyo mahal ang isa't isa? Mahal mo ba ang kapatid mo? Mahal po, Tito Boy, sa mahal kasi pamilya ko po siya eh. Oo. Ang inano ko lang po siguro, kaya po parang medyo malayo ang isa't isa sa amin sa positive damdamin namin. Kasi ganun nga po, sa hindi kami sabay lumaki. Ako po, sa magulang ko ako lumaki, sa Fortune, nabubuhay pa nanay tatay ko po. No? Ngayon kasi wala, patay na po pareho eh. Buhay pa mga magulang natin, ganyan ka na eh. Bata pa lang po kasi yan, pinilit po itira sa bahay yan, nung mga siguro 3 years old, 4 years old. Naglalayas po siya. Pinipilit niya lumayas, bumabalik siya kila lola. Naiisip niya, hindi siya mahal ng nanay ko. Akong paborito naman siya ng tatay ko. Kaya ang ginawa ng tatay ko, gumawang paraan, doon na lang po tinira sa lola ko. Para walang gulo. Opo. Tapos grade 4, grade 5 yata, nagkita kaming dalawa. Wala pa ako medyo isip na, naalala ko na yung bata pa siya, naglalayas siya eh. Sabi ng mga klase, uy, magkamukha oh. Tingin na kami dalawa, oo nga, kamukha nga kita. Kapatid ba kita? Sabi na, yun, magkapatid. Doon namin nalaman na magkakambal po pala kami. Okay. Puntahan natin nung kayo 14. Opo. Ano ang version mo? Kaya naman po nangyari yung saksakan na gano'n. Nagtatrabaho po kami sa Pasig sa kalendarya po noon. Ano po, hugas-hugas po ako siya, medyo nagluluto-luto na. Nagkaroon po siyang chicks doon. Ako naman, naging kaibigan ko lang yung babae. Tapos parang minsan, lagi niya na ako inutos-utusan, tapos lagi na siya naglalambingan. Ang dating niya, parang ako yung nagsiselos doon. Kaya ngayon, nag-away kami, nagkaroon kami sagutan doon. Doon, nagpang-abot po kami. Sinuntok niya ako una eh. Eh, ako maglalaba po noon. May hawak ako na parang powder na sabon. Bubuksan ko po sana. Ngayon, bigla siya umambas, sinuntok niya ako sa mukha. Ngayon, pagkadyot ko gano'n, salag ko. Dito tumama sa kamay niya. Hindi ko naman siya intention, parang tinakot ko lang sana siya. Hindi, sinaksak mo ako noon, nakailag lang ako. Hindi, dibdib ang tama ako. Parang hindi niya ituloy. Ngayon, sinapak niya pa no, kaya ang laki ng baon niya dito noon. Wakwak po talaga. Pero nung sinapakan niya, Kasi iniisip niya, sa katawan ko siya titirahin. Pero ang totoo, sa kamay lang talaga yun. Pananakot ko lang para hindi niya ituloy. subali ang version mo may kinalaman sa babae. Oo, parang ganun. Nagsiselos Hindi po siya dahil kasi. sa naiinggit siya Ay, sa ako kanya. pala pinagkakamali nagsiselos. Pero ang totoo, hindi po ako naiinggit sa kanya. Sip-sip po siya eh. Ayun po yung kinakayamot ko minsan kanya. Sa pagiging sinungaling niya, sip-sip siya. Doon siya parang nakukuha niya yung loob ng tao kasi nga, minsan ako yung parang nasisiraan niya. Siya yung nagiging mabuti sa paningin na iba. Eh ngayon, So meron talagang problema. minsan po, may ganun talaga. Meron talaga. Pero hindi kayo yung tipong magkapatid na, Tol, halika nga dito, usap nga tayo. Ano bang diferensya? Wala pa kayong pagkakataon na gano'n? Wala pa naman po kasi medyo Wala pa. sa isip namin. Kahit anong sabihin sa'yo ngayon, parang wala lang. Nilalabas sa kabilang tenga niya. Tumawid tayo doon nung kayo'y 17 years old naman. Anong nangyari? Kasi nga po,
Porkit driver ka, kapatid mo ako. Isa pa yun, kaya nakatampo para laging ibang tao sa kanya. Porkit helper ako, kung lagi pagbubuhatin mo, 3rd floor hanggang 4th floor, mag-isa ako, buhat-buhat ko. Ilang pirasong pabalik-balik ng galong-galong po. Painanti ka, natural lang magbuhat ka. Pinasok kita ng trabaho, gusto mong trabaho, di ba? Di sana kung may push out elevator, wala, hagdanan lang po. Kasi yun yung tulungan mo yung kapatid mo man, nakikita mo nahihirapan, tatawanan mo pa. Eh, hindi niya ako matulungan. Kaya yun, nag-init dugo ko, nagkasagutan na naman, nagkaupakan kami. Nasuntok ko po yung mata niya. Siguro, hindi ko naman po intention lagi sasaktan, nadadala lang ako. Kasi nananakit din naman siya, tanadyakan niya ako nun, kaya ako siya nasuntok eh. Siya una pong nananakit lagi. Kahit sabihin mo medyo mild lang yung sakit niya, siyempre minsan, nagtitrigger, nag-ano din yung paningin ko, nagdidilim din. Ayoko kasi nang sinasaktan po eh, sumasama loob ko pag ginaganon po ako eh. It's not too late. Diba? Mga bata pa kayo eh. Ang gusto ko po, Tito Boy, nandito po kami kay Kuya Alan. Kaya Ate Pia, Ate oo. Pia, kaya Tano sa inyo po, Tito Boy. Magkaayos na po kami na maayos talaga. Tapos tanggalin na po namin yung mga dati nakasanayan namin, yung mga bad po namin. Gusto ko po, yung pagbabago naman po, magmahalan kami. At pwede mag-umpisa ngayon. Diba? Sigurado ako na may pupuntahan ng pag-uusap na ito dahil merong mang relasyon na hindi masyadong nabuo nung kayo'y mga bata pa. Pero pareho kayo ng gusto. Alam nyo na bilang magkapatid dapat nagmamahalan kayo. Unang sigurong gusto kong sabi mo kasi gusto mo magkaayos. Opo. Pero sabi mo, may galit ka pa rin, syempre, sa nangyari sa'yo. Oh. Putol mo naman, Opo. gusto din niya magkaayos. Kasi ilan na lang daw kayo. Pero galit din siya. Pareho niyong sinabi magkaayos. Kung hindi magkaayos, at the very least naman, wag na kayong magkagalit o magkabangayan. Gusto ko po kasi na matuldukan po yung ginagawa niya sa akin. Ya. Gusto ko po sana na magkapatid kami. Gusto ko po minamamagitan para po yung pagiging ayos namin. Gusto ko po yung totoong ayos po kasi tambal po kami. Ano po Baguhin kami? mo kasi ugali mo panakit ka eh, physically. Kaya nasaksak kita dati, sinuntok mo ako sa mukha nun eh. Sa isang banda, ang gusto mo, matigil at magbago siya. Opo. Ikaw din. Pero sa isang banda, mahal mo rin siya. Opo, kapatid ko po siya. Ito una kong sasabihin sa inyo, kailangan nyo isipin ano mas importante sa inyo. Na magkabati kayo dahil magkapatid o mas importante bang baguhin mo siya? Alin sa dalawa mas importante Mas gusto ko pong maayos kami magkapatid. Oh, ikaw. Ganun po sana, sir. Pero paano nga kung ayaw magbago? So sa akin, di ba, halimbawa, kung hindi kayo handa, edi wag muna kayo mag-usap at wag kayo magkita. Masakit kasi kapatid mo yun. Pero ano mas masakit? Nakikita kayo pero nag-aaway kayo. Opo, ganun nga po. Kada magkikita kami, para may galit po siya sa akin. Hindi ko alam kung saan nanggagaling eh. Kung hanggang dun lang tayo na wag na kayong mag-usap, baka naman sa susunod na buhay tayo maging close. O kaya, halimbawa, tuwing Pasko tayo magkita. Pero hindi ako mag-give up dun, ha? Opo. Sinasabi ko lang sa inyo, minimum dapat yon. Ito din tatanungin ko sa inyo. Sa buhay na mahirap, ano ba gusto nyo? May kakampi kayo o hindi? Meron po. Di ba? Opo. Meron po. Meron po kami. Ako, natikman ko na solid yung mga kapatid ko sa lahat ng gawin ko. Oh, kahit na hindi ko kailangan, iba yung nandun, di ba? Opo, iba po yun eh. Ganun. Iba yung ganon. Oh. Makaramdaman mo mahal ka ng kapatid mo. Pero eto, sasabihin ko sa inyo, itaga nyo to sa bato, ha? Kung hindi nyo papatawarin ang isa't isa at sarili nyo, kailangan patawarin mo siya sa pagsuntok, pero kailangan mo rin patawarin sarili mo na sinaksak mo siya. Opo. Ikaw, pre, kailangan mong patawarin siya na sinaksak ka niya. Opo. Pero kailangan mo rin patawarin sarili mo kung may ginawa ka sa kanyang Mali, masama. opo. Di ba? Kasi pag hindi mo ginawa yon, hindi tayo matatapos. Babalik din po sa ganun. Babalik din, di Opo, ba? eh, kaya Okay. nga po eh. Kaya po gusto namin namamagitan para Hindi, matuldukan pero po yun. tayo pa lang yon. Opo. Okay, so ikaw may partner ka. Meron Oh, po. may Pangalawang part- kinakasama po. Oh, may partner ka, Trabaho po. di ba? Okay. May anak din po ako. Kung kaharap ko sila, ang sasabihin ko sa kanila, huy kayo, gawin nyo lahat para yung magkapatid, magkasundo. Huwag kayong gagawa ng mag-aaway sila. Jaren, gagawin mo lahat na magkasundo din si Jennifer at saka si Jordan kasi sila nagsasama. So, ganun din kay Roslyn. I think in principle, sa logic, nag-agree tayo.
sa rason na dapat ganito, dapat. Pero sa emosyon, hindi pa tayo nagkakasundo. Meaning, ang tingin ko may masabi ka lang na konti, Opo. iinit ka. Ikaw may masabi kang... Ngayon, eto problema ko. Assuming wala kayong masabi, hindi nyo alam kasi yung social media at saka mga kaibigan nyo. So, alam mo, nagkasundo na kayo ng 1 linggo. Pero biglang, halimbawa, sabihin ko, ikaw ba si Jaren? Jaren, nakabasketball ko si Jordan. Idol ka sana niya, pero ka daw. Malamang magpanting ka daw kasi dati namang totoong sinasabi niya, so malamang maniwala ka. Opo, yun po yung sinasabi ko sa kanya. Naniniwala sa ibang tao po. Nasisira po kami dalawa. Minsan sa ganun din po, totoo yung sinabi ko. Ano ang pinakamalalim sa'yo na kung hindi man niya ma-resolve, gusto mo lang marinig sa kanya na nagsosorry siya. Tapos mag-isip ka rin. Ano yung isa lang? Huwag na natin balikan lahat. Na pinakahinanakit mo at kung mapapaliwanag niya, okay. O sinong gusto Gusto ko lang humingi siya ng tawad dahil na ano niya ako eh. Kumbaga, para feeling ko po sa sarili ko na ano na po ako, wala na akong kwenta kasi nahirapan na po ako magtrabaho eh. Pero naintindihan mo naman na sa katwiran naman niya, hindi ka rin nag-sorry na ako muna sinuntok mo eh. So, Sorry na po ako sa kanya nun, sir. Sorry na po ako. Kaso, parang tumatanim po sa isip na tuwing hinihingi ko yung kapatawaran na gusto kong ibigay niya sa akin, hindi niya po yung ginagawa. Dapat nga tayo nagtutulungan eh. Wala na tayong magulang, tol. Wala pa tayong mga trabaho ngayon. Ang hirap Pero sobra. nagustuhan ko yun na tinawag mo siyang tol. Ang hirap ng naranasan natin ngayon. Tapos magkaaway pa Mahal tayo. ko rin naman po siya kasi kapatid ko siya. Kaya lang, gusto ko lang po talaga mag-aayos kami kasi pamilya po kami dalawa eh. Eto, wag mo na salita. Yakapin mo na ang kapatid mo kung mahal mo talaga. Kaya mo? Opo, mahal ko po yan. Kapatid ko yan eh. Tol, pasayita ka na. Pwede na tayo Tawarin mo ako, tol. Magbago ka lang. Bago Basta, na yung ugali mo. Para mag-sorry ka sa akin gusto dahil ko yung ginawa mo sa akin eh. Tapusin na natin tong ano na to. Yakapin mo na dyan. Mamaya mo na kausap. Kasi nasaktan po ako sa mga ginawa niyang dulot sa akin. Pilat po to habang buhay ko nang dadalhin. Hindi ko naman gusto mangyari yun eh. Sa bugso ng damdamin, siyempre kapatid pa rin kita eh. Naalala ko, magkakambal tayo, nag-aaway pa tayo. Iba magkapatid lang pero Sana, tol, nagmamahalan. mawakasan yung away natin dalawa. Hindi lang karap si Kuya Peter. Gusto ko, totoo sa pusot isip natin na talaga nagkaayos na tayo, tol. Eto, Kasi tayo solusyon na ko lang magkakampi hanggang dulo. Umuwi kayo, huwag kayong mag-communicate, huwag kayong mag-text. Pag-isipan nyo lang ano naramdaman nyo nung yakapan kayo. Tanungin mo si Rose, tanungin mo si Jennifer. Gusto nyo bang 4 tayo mag-date, 5 bale sila, o tayong 3 muna? Pag sinabing hindi, huwag natin damdamin. Bigyan natin ng oras. Step by step lang tayo. Huwag ka na muna magsalitang, sige tol, magbago ka. Ikaw, huwag muna sabihin ganon. Kasi narinig nyo naman eh. Masaya na po kasi Matulog ka, oh. nakapagyakap po kami dalawa. Tapusin Ngayon natin lang itong po yung- usapan na magkakatabi tayo. Halika dito. Ngayon na lang po ulit namin nayakap yung isa't isa po. Anong dream job mo? Hindi, dream ko po sana kahit magkaroon ng konting negosyo, kahit maliit lang po. Ba't Tapos anong mapalago negosyo? ko po yun. Pagkain, tindahan, o ano? Pagkain po. Mahilig ka magluto? Mga merienda, mahilig po ako magluto. Mahilig ka eh. kumain? Opo. Pareho. Kasi di na rin po ako ngayon pwede makapagbuhat ng mabigat dahil po sa high blood ko, delikado po. Gusto ko na lang po yung kaya kong trabaho na masaya ako na ginagawa ko, nakakatulong ako sa anak ko dahil binata na po siya, nag-aaral ng high school. Ikaw, anong dream job mo? Gusto ko po magkaroon po ng lisensya para kahit po deliver na lang po, tag-deliver sa mga mineral water, okay lang po, basta may marangal na trabaho po. Ganito yung sinabi ko kanina, wala munang usapan ng sama ng loob, etc. Kakausapin niyo si Larry. Si Larry, may inayo siya, tawag namin dyan, Kabuhayan Showcase. Di ba? Para may pagsubok sa inyong dalawa, mag-partner kayo. Pero wag muna natin tapusin ngayon. Kasi sabihin ko mag-partner, lalo kayong mag-away sa negosyo, iba yung gusto nyo. Pero pwede naman, pwede namang, whether motor or yung may sidecar, lisensya mo, pwede ikaw pagkain. Pagka parehong lumago, di saka kayong di ba, sa kanya ka kumuha ng tubig at saka ng inumin. So, kung okay sa inyo, ganun ang gawin natin, di ba? Tawagin ko si Larry, after this, di ba? Usap muna kayo sa kabuhayan. Ayoko kasing mabigla, tapos may sabihin kang biglang masakit, balik na naman. Hindi pa halagaan po namin yung ito po na pagharap-harap natin na hindi na po kami mag-aaway dahil namagitan po kayo. Lagi po namin yung tatandaan sa puso't isip. Tingin ko pag nagsama kayo, 1 + 1 = 10 eh. Iba yung powers ng ng kambal eh. Maraming salamat po, kuya. So, huwag muna kayo alis dahil pakikilala ko sa inyo si Larry.
may konti kaming pauwi sa inyong regalo. Ito ang ating mga mahal na Maritime. Ayan, may uwi kayo ng konti. Ito Salamat si po, Larry. kuya. So, pagkatapos Hello po, nito, Larry, Larry. usap. Narinig mo naman yung pangarap nila. Pero pakiusap ko rin, check up. Sa high blood niya, sa mata. So, pupuntahan muna natin si Ate Pia dahil meron po siyang surprise na isang educator, actually teacher, principal, na malapit sa aming puso, no? So, abangan niyo po to. At bonus sa ating mga kababayan na Batanggenyo kasi talagang buong buhay nito, hindi lang to lumaki sa Batangas, pero nanilbihan sa atin mga next generation na kabataan sa Batangas. Matapos mapag-ayos ni Kuya Alan sina Jordan at Jared, masaya namang sinimulan ng kambal ang bagong yugto ng kanilang buhay ngayong Kapaskuhan. Mas gumanhawa po yung pakiramdam ko dahil yung peace of mind meron na po ako. Kasi mula po nung lumapit ako sa programa niyo ng CIA, mas okay po yung pagsasama namin magkapatid. Tsaka mas maganda po yung pasok ng blessing sa akin nung nagka-ayos po kami ng kapatid ko. Masarap po sa pakiramdam na napag-ayos po kami ni Kuya Alan. Bilang bahagi ng kanilang bagong simula, sinamahan ng Cayetano in Action with Boy Abunda ang magkapatid sa pagbili ng fishballs na pang-unang paninda para sa kanilang food cart na sadyang ginawa ng programa para sa kanila. Napakalaking tulong talaga ng ginawa ni Kuya Alan sa amin na tulong na binigay na pangkabuhayan showcase po. Hindi po namin sisiraan yung tiwalang binigay niya. Sisikapin po namin yung mapalago, ma'am. Nagpapasalamat po kay Kuya Alan Cayetano po. Natulungan niya po kami, magkakaroon na po kami panghanap buhay sa araw-araw. At higit pa sa pangkabuhayan, nagkaroon din ng oras ang kambal upang magbonding kasama ang kanilang mga asawa. Pinagpapasalamat ko, ma'am, yung nagkaayos na po kami magkapatid. Tsaka yung binigay niyo pong tulong na paraking pagbabago po ng buhay ko nung dumating po ito na tong blessing na to. Dahil sa tulong po ng CIA. Papasalamat po sa unang-una sa Panginoon po, sa staff po ng mga Cayetano in Action, kay Kuya Alan po, kay Ate Pia, kay Tito Boy. Maraming salamat po, nagtiwala po kayo. Sana mapalago po namin negosyo. Maraming salamat po ulit, ma'am. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank JC Organic Barley. Live healthy. Choose good life. 7, located at B6 Bonifacio High Street, Taguig. And Seymada from La Luna Cafe. Okay, and 5, 4, 3, 2, action! Gabby. Hi, Tito Boy. Gabby. Gabby. Nasaan ka ngayon sa buhay mo? I'm peaceful. I'm happy. It shows. Yeah, I'm very happy. I'm refreshed and I'm secured. Ganda naman nun. Happy, secure na, maganda pa. Kailangan nag-reflect siya sa aura. Tama, but it takes a journey to get there. Oh yeah. And it's a conscious effort for you to be there. I always make sure that I'm in that position where I feel holistic, where I'm happy, I have a work-life balance, kasi it really shows eh. And the good thing about now is as you're happy, as you're content, you're able to do the things that you love. That's true. I know it may sound impossible, pero it's really, I make sure that I make the right decisions for me to achieve this kind of life. Siguro it also comes with maturity and age. Na parang, before kasi when I was younger, when I was starting, talagang, hindi, strike while the iron is hot, you have to, Tama. And then, diba, you're gonna end up what? Tired, burned out? And you don't want to reach that point because you love what you're doing. And right now in your life and career, you're able to do hosting and acting. Yeah. And I love hosting. Yeah. Oo, and you're effective. I mean, you're a wonderful actor. Thanks, Tito. Ang ganda ng kombinasyon. Because hindi mo ba nakikita yung relasyon ng hosting at acting? Merong commonalities, yes, no? Tito Boy, you always tell me na kapag, diba, when we run through a script, you always tell me, Gabi, dito i-arte mo. Right. Yeah. Oo. That's true. Di ba? Meron talaga. Nagagamit ko siya. Because my moments in hosting, for example, when you become really intentional. Yes. Dito I have to be clear. Yes, and you have to have emotions too. Tama. Oo. Dito I have to show my excitement. Yes. Let's talk about two of your most important jobs. Hosting Miss Universe Philippines and PBB. Learnings. Doon nga tayo sa MUP. MUPH. It's funny kasi
I took it seriously when hosting, when I first hosted Miss Universe, which had a big venue. We're talking about MOA Arena with a lot of girls, a lot of factors, a lot of important people in one place in one night. Learnings. There comes to a point na when you're already there, you feel the vibe, the energy, and I felt like I super belong. Ang ganda nun. You prepared for it, you know your lines, diba, you look beautiful for it, and jump and enjoy. Alam niyo po ba na it is important to know your script. May sinabi ako sa inyo noon, memorize the first part, at least the good evening, ladies and gentlemen. The intro. You know what happened to us, Tito Boy? Kami ni Sian, when we walked out of the stage, wala kaming mic. The second year of MUP. How did you handle that? Di paglabas kong ganyan, di ba? Ako yung first line eh, good evening, MOA Arena. Wala akong mic, so walang mic. Okay. Ang ginawa ko, Tito Boy, nagmaganda lang ako. Feeling ko, candidate lang din ako. Hello. Tapos sila rin, hello. Wala pa rin. Maganda ka lang ng ganyan ulit. Alam mo, Tito Boy, I feel like it's also because of our sessions. I remained like calm. I was composed. And I was just like really waiting for the mic. Oo. Just that. Kasi ang pwedeng mangyari nun, wala. Oo, parang wala. Ayoko magkaroon ng pictures na nakaganyan ako. Hindi lang. At saka ang ganda-ganda mo that night, di ba? So, you just waved. Yeah, I just waved. Just waving like that. And then finally, when you tried again, meron na. There you go. Good evening, ladies and gentlemen. Like that. You know why? Because this is a tip to hosts. When there is a technical problem, that is not your problem. I told you that. And you cannot control it. Yes. Let go. Let go because it is not your problem. Other people will Fix solve for it Yeah. for you. Yeah. So wait for it. But it was brilliant for you to have just waved. Yeah, I was just waving. You know what? And during PBB, Tito Boy, the big night, I memorized my script because Direk Lauren was there the day before the big night. We had our technical rehearsals and he was telling us na, lagi kayo nag-release sa prompter, tatanggalin ko yan. So come the day, it was just bullet points on the prompter. Ganda. Yeah, but I enjoyed just, parang okay din pala to use your own words and to just, you know the thought, the script. I-memorize ko yung script, pero of course, hindi mo naman word per word na i-memorize yun. You know the thought, diba? I really enjoyed. And may time pa si Ate B, natanggalan kami ng prompter. Buti na lang, I learned so much from Ate B. We're talking about Bianca Gonzalez. Oh yeah, sorry, Bianca Gonzalez. Tatanggalan kami ng prompter. It was us two just before announcing the big win. Like, oh my God, of all the parts of the whole script, really. Buti na lang talaga, Ate B was also there. We kept calm and I learned from my co-hosts and talagang it's a learning experience. PBB was different, no? It was different. It was very, very different. Because you also had to work with other hosts. Yes. Na marami. Yes, and the humor is different. The audience are different. Correct. Parang acting din, ano? Yes, yes. Di ba? Dito itong atake. Dito, playful. Dito, queenly. Di ba? That's why when people think na parang, hosting, binabasa nyo lang naman yung nasa prompter. It's not technically like that. No. It's like, it's more to it talaga. And the best thing about you is you remain a student in every material that you do. The thing is, I know you love hosting at the moment, pero hindi nangangahulugan that you're not gonna go into acting anymore. Oh, no. That's not entirely the whole story. Because you are also an actor of consequence. Yeah. I also like acting, but I just really I'm getting to know myself better in hosting now. I feel like as I've been doing it for the past, 11, 10 years, acting. So this is something new. This is something more sustainable, I guess, for my career. So yun. I know Khalil is doing movies and theater. Yeah, you know, you should try hosting also. Tito Boy, I've been telling him because he's very articulate. Totoo. And he's very smart, he can pick up cues. Not stage fright, Tito Boy. Hindi, but we can cure that. Yeah, because if ano niya is he's not good with social events, with talking to people. He's a very introverted person. Do not start from your point of weakness. Tell him. Yes. Di ba? Then sabi ko nga sa Kasi kanya. ang dami niyang strengths. I know. He's good looking, he speaks well. Yeah. He's theater trained. Yeah. So he can perform, like, in front of a crowd. He can perform and he knows how to seize the moment, di ba? Kumusta naman kayong dalawa?
Okay naman, Tito Boy. Going Oh, nice. strong. We're going 9 years next February. What kind of conversations do you do in the context now of eventually, you've been together for 8 years. Yeah. You're gonna go there. Yeah, of In terms of course. marriage, in terms of being together. We talk about every single thing in life. What are you waiting for? You would know or Actually, we don't know. We just, when we feel like it, it will happen. parang ganun, I ano? don't think you can ever be prepared for marriage. It just happens. Yeah, marriage is a decision. Yeah, when you both decide na okay, game. Di ba? Totoo yan. Yeah. And you would know. Kayo lang ang makakaalam And it nun. doesn't mean that you love the person less because No. you still don't want to get married now. It doesn't mean that way. It's just, wala. You just don't feel it yet. Oo. And when the time comes, it's gonna happen. And then when people say, but when is the right time? You would know. Yeah, you will feel it. Money. Do you talk about money? We do. Do you take care of your money? I do take care of my money. I'm blessed that my parents allowed me and trusted me to take care of it at a very young age. I took control of my money when I was like 22. Wow. Yeah, I was 22. I learned I learned the basics. Natuto ko mag-deposit mag-isa sa bangko. Yung gano'n, Right. in my early 20s kasi hindi mo alam ng mga bagay na ganito eh. But, I was blessed that I was able to take charge of my earnings at a young age. And I Yeah. learned so much. Do you make your money work for you? Yes, I do. I invest. I make sure to put it in the right places. Who guides you here? Of course, my parents are Yes. there always. My parents, they always tell me na, you know what, at this age, we are already your consultants in life. Kuripot ka? Kuripot, hindi. Hindi naman ako kuripot. Pero, paano ba? You're very wise. I'm very wise when it comes to money. Ma-shopping ako? Yes. Pero akala kasi ng mga tao, talagang winawaldas ko yung pera ko. But no, I have my budget for that. I have a financial advisor who takes care of my money when it comes to investing it to stocks, shares, bonds. Importante yun. Yeah, Tito Boy. Talagang, it's for me, growing up, hindi pwede kasi tayo mga Pinoy, di ba? Natutuwa tayo kapag tumataas yung bank account natin, di ba? It's so satisfying. Pero no, you have to put it where it will grow and Make your money work for you. correct, diba? So yeah, now I'm doing stocks, shares, bonds. And you know what people have to realize now is that you don't have to have a lot of money to be able to invest. Yeah. Hindi talaga. Yeah. In terms of career, you are in a very special place. You are at a very special place in your career at the moment. But again, I go back to your first line, to continue not to be afraid to jump into the spaces that are unknown. Yes. Oh, I like that. Yeah. Yeah. That's true, Tito Boy. Ang ganda. You're so good talaga, Tito Boy. Maraming salamat, Gabs, for finding time to be with me. Thank you, Tito Maraming Boy. salamat on behalf of Kuya Alan and Ate Pia. Maraming salamat Thank you, for Tito being Boy. here. You know how much I love you and how much I respect you, and I wish you all the best. Thank you, Tito Boy. And that means you, Khalil, your family, and everything that you do. And I appreciate all that you are and all that you do for others. Thank you, Tito Boy. Maraming salamat. Thank you, Tito. Linong ka, Tito Boy. Oo naman. Oo naman. Hindi ako papayag. Linong ka, Tito Boy. Listahan ka na. Thank you, Tito Thank you. Boy. Thank you. Thank you. Kami nagbabalik po dito sa kay Channel Action with Boy Abunda. Alan Pia Pic. Pero napaka-special po ng gabing ito dahil ang makakalaro ni Ate Pia ay mga professional clowns. Narito po sila. Nasser, Brian, Carlo, Emil, Krister. Maraming salamat. Welcome to kay Channel Action with Boy Abunda. Pero Ate Pia, kung pa nakakita ako ng clown, happy, no? Happy vibe. Talaga. And in my case, I remember nung malilit pa yung mga anak ko kasi children's party, masaya. Di ba? Right. Ang mangyayari ay kayo'y magkakaroon ng pagkakataon makalaro sa Ate Pia ng Alan Pia Pic. You ready? Alam niyo yun. Pag natalo niyo sa Ate Pia, 5,000 pesos. Pag hindi naman kayo pinalad, meron pa rin 3,000 pesos.
At hindi lang yan, meron din mga payong. Dahil may payong kapatid. CIA with BA, meron tayong mga regalo mula sa JC, meron mga ensaymada mula sa La Luna. Okay, dito tayo kay Chris Tur. Okay. Go! 3,000 pesos! Kristen, yan. Congratulations. Ready, go! 5,000 pesos. Go! 3,000 pesos. Ready, go! 5,000 pesos. 3,000 pesos. Maraming salamat. Another show and looking forward to the next one. Yes, nako. Lagi naman tayong may natutunan and hopefully meron silang matututunan and hopefully meron tayong napapasaya. Tama. We finish one more show, but of course, magbabalik na naman tayo next week. But in the meantime, konting reminder, as our father, the late Compañero Rene Cayetano would always say, huwag magpaapi, alamin ang batas. Doon tayo sa tama dahil sa batas, wala tayong kawalaan. See you next week! Magkita-kita tayo muli, magtawanan, magkwentuhan, at sana'y marami tayong aral na matutunan dito lamang sa...